Pero suwagi, sakit. Kaya may kinuputi, hindi mo sila yung Alright, maksudnya yung bagus yung Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1. Kung tingnan na ay verse number 16, dali-dali po tayo na natin yung isa. Romans chapter 1, verse number 16. Romans 1:16, ilan po kayo? Romans 1:16, sabi tayo, read, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Natin tayo, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga anak mo. Salamat po sa mga pagdadalaginan. Salamat po sa mga pagtutulungan. Salamat po sa paghahasik ng iyong salita, sa mga nailigtas, at sa mga anak mo na patuloy po na encourage o magpatuloy sa iyo at sumubok po sa iyo. Sa gabi ito, muli mo po kami kausapin, turuan, palakasin, palaguin, patiwain, palagagilan, pananampalataya, palaguin ng pag-ibig sa iyo at sa iyong gawa. Ako po, may nagbalikod, ay narito upang iyong maging instrumento lamang. Dahil gawin mo, magpahal po Diyos, hinihiling ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. For I am not ashamed of the gospel. Now, notice sa verse number 1, ay makikita niyo na sa pag-uumpisa pa lamang ng aklat ng Roma, ay ito po'y inumpisahan ni Pablo sa gospel. Kaya verse number 1, I have Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. And what? Separated, saan? Unto the gospel of God. Kaya ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng Diyos. Di ba? Amen? Amen? Kaya ito po yung mahalaga. No? Tinawag na gospel ni Kristo, tinawag itong the gospel of God. Kaya bakit? Dahil dito, the gospel is the foundation of salvation. The gospel is the foundation of what? Salvation. Kaya kung iba ang pundasyon ng kaligtasan, mali ang lahat. Liwanag ba? Kailangan sa pundasyon pa lamang, tama. Para tamang lahat. Kapag mali ang pundasyon, maling lahat. Ano man ang gagawin ng tao. Okay? Ano man masusumikat, gaano man kaganda yung paliwanag, gaano man kaakit-akit ang paliwanag, pero hindi gospel ang pundasyon, maling lahat. Hindi mapapasok ng kalangitan. Okay? Now, kaya nga, ano ang posisikap ng tao, makapasok ng kalangitan, pero iba yung kanyang kaparaanan, ay talagang nagpapakita lamang kaya hindi siya makakapasok ng kalangitan. Now, in verse number 9, nakikita niyo po, yung gano'n na undying loyalty ni Pablo sa gospel. In verse number 9, sabay-sabay tayo, ni Pablo, for God is my witness, whom I serve with my spirit one, the gospel of His Son. Nakita niyo? Ang kanyang paglilingkod ay kanyang paglilingkod sa Ebanghelyo ng Anak ng Diyos. Di ba? Ito yung kanyang pundasyon, at ito rin ang dahilan ng kanyang ipinaglilingkod. Amen, Bishop? Amen? Kaya makikita nyo na gaano mang karami ang ministry sa church, no? Ito yung ministry para sa gospel ni Kristo. Amen, Bishop? Ito yung ministry sa gospel ni Kristo. Okay?
church, dapat ang pinaka-focus to seek and to save. Amen? Amen? For example, si Brother Noel, nagpagdagal siya. Siya ang gusto din dito. Pero ano ang kanyang pinaka-media? To seek and to save. Amen siya? Amen? Ang kuwan natin, umaawit sila. Pero ano kanyang pinaka-media? To seek and to save. Amen siya? Amen? Amen? Okay, si Pablo, marami siyang trabaho. Okay? Siya po'y gifted. Pero nakita niyo, ano sabi siya, pero ano niyo, ang kanyang loyalty nasa gospel. Sabi niya, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. That without ceasing, I make mention of you always in my prayers. And verse 15, sabi, so as much as in me is, I am ready to what? Pakalawa, to preach what? The gospel to you that are at Rome also. Tama, di ba? Bakit niya gusto makapunta ng Roma? Anong dahilan? Para mag-turista? Anong dahilan? Ang dahilan, pag nakikipagpunta ng Roma, to preach the gospel. Kami ni Pastor Tamin sa amin, maraming tayo ng missionary ngayon, nagpupunta sa foreign field. Hindi para mag-preach ng gospel, hindi para mag-turista. Si Pablo, ang kanyang motibo, para mapunta ng foreign countries, to preach the gospel. Naroon ang kanyang loyalty. Talagang matibay, hindi nagbabago ng loyalty. Okay? Saan ang kanyang loyalty? Sa gospel. Kanya, I am not ashamed of the gospel. Now, paano po sabihin today? Okay? In relation to the gospel, may mga bagay na tayo, na si Pablo at maring tayo, ay hindi natin dapat na ikakahiya. Okay? There is something that Paul at maring tayo, na member ng Calvary, that we must not ashamed of, una-una, the person of the gospel. The person of the gospel. Okay? We must not ashamed, number one, of the person of the gospel. Now, who is the person of the gospel? In verse 18, for I am not ashamed of what? The gospel of what? The gospel of what? Christ. Yes, we say, the person of the gospel, the Lord Jesus Christ. Okay, He is the person of the gospel. Okay, He is the person of the gospel. Okay? Kaya kapag ikinahiya mo yung gospel, ikinakahiya mo si Kristo. Maliwanag ba? Kapag ikinahiya mo ang gospel, ikinakahiya mo ang Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag na mag-preach na hindi kasama ang pangalan ng Kristo. Amen? Ito nyo, mag-isa mga awit natin sa point, mag-isa congregational. Hindi ba umawit ng anong awit na hindi ba lamang magagamit yung pangalan ng Kristo Jesus. Diba? Okay, sa Bible study, sa preaching, mahalaga na talagang sa umpisa at paghinto sa lugar na raon ang pangalan ng Kristo Jesus. Okay? Kaya nga, una-una, we must not ashamed of the person of the gospel. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? Kasi kakahiya. Kami ng Panginoon, ang magkakahiya sa akin. Sa lahi na may kuwain nito, ikakahiya ko rin naman siya. Sa harap ng aking naman sa langit. We must not ashamed of the person of the gospel. Alright? The only begotten Son na naparito sa anyong laman. Anong dahilan ng kanyang naparito sa anyong laman? To die on the cross. Diba? Para sa
ikapagpapatawad ng ating kasalanan. In John chapter 1 and verse 14, John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang salita, at tumahang sa gitna natin, at ating nakita ang kanyang kaluwalhatian, katulad ng mga puspos ng biyaya at ng katotohanan. Okay? Puspos ng biyaya at ng katotohanan. Nahayag at naging maliwanag kung gaano inibig ng Diyos ang sanlibutan. Nahayag ang katotohanan na hangad ng Diyos na maligtas ang sanlibutan. Saan pala? Nung naparito yung bugtong na anak ni Jesus Cristo. Nagpayumay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Sige, pagkapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya we must not ashamed. Huwag na huwag ikahiya. Okay? Itong person of that gospel. Sino yung person of the gospel? Sino po yun? The Lord Jesus Christ. Kapag ka nagsabihin ako, o sino tinanggap mo? Ang Diyos. Sinong Diyos yun? Tama niyo ba ako? Sino tinanggap mo sa puso? Sino tinanggap mo talaga? Sino tinanggap mo? Sino mo? Sino Diyos yun? Sino tinanggap mo? Ang Panginoon. Sino yung Panginoon? Ang pangalan niya. Tama niyo ba ako? Mag-isasabihin. Never kong ginawa yung gusto ko po kayo makausap para mag-aral tayo ng salita. Ginagawa yun. Pwede ba makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos? Hindi ginagawa yun. Pwede ko ba kayo makausap patungkol sa Panginoong Jesucristo? Bigyan ko ng emphasis yun. Kasi siya talagang dala ko. At hindi ko ibig na lumabas na kinakahiyan yung kanyang pangalan. Amen, you said? We must not ashamed of the person of the gospel. Okay? Now let me remind you. Sabi ng Bible, di ba? Ano mang hingin niyo sa Ama, sa aking pangalan. Yun ang aking gagawin. Nakikinig mo ba sa akin? Maging prayer natin para pakinggan, para makapasok na langit. Sa anong paraan? Sa anong paraan? Ano man ang hihingi niyo sa Ama, sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi. Ano man, kayo ay magsihingi upang kayo makatanggap. Paano makakatanggap? Sa pangalan ng kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo. We must not ashamed of the gospel of Christ. We must not ashamed of the person of the gospel of Christ Jesus. Secondly, the price. We must not ashamed of the person. Pangalawa, na huwag natin ikakahiya. Iswag. Yung pangalawa, the price. Una, the person of the gospel. Pangalawa, the price of the gospel. The price of the gospel. Anong halaga? Okay? Anong halaga ng gospel? In Colossians 1:14, makikita niyo po yung price of the gospel. Tama mahalaga ito. Anong halaga ng Ebanghelyo? Colossians 1:14. Colossians 1:14. Pinagkakalap ninyo? Colossians 1, talata 14. Okay, ready? Ready? Basta. In whom we have redemption. In whom we have redemption. Ano sumuna? In whom we have redemption through His what? Blood. Nakati nyo? Ang redemption natin ay through His blood. Maliwanag ba? Amen? And then yung sumunod, ipinaliwanag yung meaning ng redemption. Even what? Even what? The forgiveness of our sins. Nakita nyo? Nung nasa ng Christ, the blood. Sa Kanya, mayroon tayong katubusan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Paliwanag? Amen? Hindi basta kamatayan. Alright? Sa ibang version, nawala yung blood.
mga pastors na hindi gaano naniniwala doon sa kanilang literal blood. Ang mahalaga daw na matay si Kristo. Pero binigyan din sa Colossians 1:14 ang ating katubusan ng tulungan. The blood of Christ. Amen ba siya? Yun ang naging katubusan. At ang tanging kaparaanan kung bakit ikaw at ako, no? Ang tanging dahilan, kung bakit ikaw ako, bagamat makasalanan, ay makapagpasok sa banal na dako ng heaven ay dahil sa dugo ni Kristo. So, maganda. Okay? Literal yun. Literal blood yun. Hindi ito figurative. Hindi ito figurative. Ito yung talagang literal na dugo ni Kristo. Bakit? Bakit? Yung nila? Okay. Hindi ba lagi ko minamagay yung illustration ng mga nang pinatay ang mga panganay sa Egypt ng Diyos? Anong dahilan? Sa walang nakitang ba? Dugo sa pinto. Hindi ba? Yung dugo sa pinto, hindi figure of speech. Talagang dugo yung nakapahig. Amen ba siya? Amen? Talagang dugo yung nakapahig. Kailangan talagang ibuhos yung dugo. Kapag na ng Panginoon. Okay, nagkatao siya. No? At nabayo ay doon sa krus. Pero kita niyo, hindi ba? Kailangan talaga saksakin yung kanyang tagiliran upang bumulok yung dugo na nihalang tubig. Naku niyo ba ako? Yun ang price ng ating redemption. Yun ang price ng gospel. Okay? He shed His own blood. For what? For our redemption. For our redemption. Okay? Now, ano ulit ang emphasis doon sa Colossians 14? In whom we have redemption through His blood. Even what? The forgiveness of what? Di ba? Kung walang dugo, kung hindi nabuhos ang kanyang dugo, hindi tayo patawad. Maliwanag ba? Hindi tayo napatawad. Alright, isa pa talaga. Revelation 1:5. Revelation 1:5. Ito yung mga talata na madalas ko na rin binabasa sa inyo, hindi ko lang alam kung inyong pinagandaan. Okay, Revelation 1:5, hindi ko. Bakit nyo natin, literal na blood, hindi ito figure of speech. Ready? Basa. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and unto Him that loved us and what? Washed us from our sins. Now, anong pinanghugas niya ng aming mga kasalanan? Anong pinanghugas niya? Kaya ano nakalagay? In His own blood. Sariling ng dugo. Liwanag ba? Kaya ikaw at ako ay nahugasan na. Anong pinahugas sa atin? Anong pinahugas sa atin? Okay. Hindi ba sa dugo, ha? Hindi ba sa dugo? Dugo po. Hindi ba sa dugo? Hindi ba talaga? Sarili ng dugo. Nakunin po ako. Pinang price ng redemption. Pinang price ng gospel ng Kristo Jesus. Amen? Amen? Pinang dahilan kung bakit ikaw at ako talaga ay meron talagang full confidence na makakapasok tayo ng heaven. Sapagat hinugasan tayo ng kanyang dugo. Amen? Now, balik natin ito. Verse number 5. Okay? Papasin nyo, okay? Hindi nangyari na hinugasan tsaka inibig. Ulit ba? Hindi nangyari yung salitang hinugasan tsaka inibig. Okay? Ano na una? Love. Kaya hinugasan. Nakikita mo? Nakikita ba? Ang inibig na yung makasalanan. Amen? Matuloy pa, pero inibig na. Inibig tsaka hinugasan. Maliwanag ba? Hindi yung hinugasan, nung malinis na tsaka iniibig na kita kasi malinis ka. No. Magdumi ka pa, pero inibig ka na. Nakikita mo ba yan? Ako yun.
Amen? Inibig bagamat masama at hinugasan ang kanyang sariling dugo. Amen siya? Kaya paano ka ba makakawala? Paano ka ba mapapahamak? Nung masama ka, inibig ka na eh. Amen? At hinugasan ka na. Pwede mo mabalik? Hindi na mabalikan yun. Kaya talagang tunay talaga. Okay? Hindi na pwedeng mapahamak pa ang mga tupa ng Kristo. Amen? Amen? Because of the person and because of what? Yung pangalawa. Because of the person yung pangalawa, because of the price. Ano yung price? The blood. Amen? The blood of Christ. Alright? The blood of Christ. Kaya, if you are ashamed of the gospel, you are ashamed of the blood. Nanabuhos doon sa krus ng Calvary. Now, 1 Peter 1 and 18 to 19. 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Continue mo. 1 Peter 1, 18 to 19. Alright, nasa verse number 18, pinakita kung gaano kahalaga yung ating katubusan at yung kanyang dugo at saan niya tayo hinango. Then 18, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition of your fathers. Sa Tagalog na po, Tagalog, na inyong nalalaman kayo tinubos. Di ba nga? Ito, isang bagay, ito may fundamental doctrine na alam ng mga talagang genuine or real Christian. Amen? Maliwanag sa mga nauna na sa atin. Alam nila na tayo ay pinubos hindi ng pera, hindi ng ginto, hindi ng pilap, hindi ng kayamanan ng daigdig. Nakinig mo? Mula sa ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Ano yung walang kabuluhan? Ano yung walang kabuluhan? Yung religion na gistan mo. Yung sarisaling ritual na akala mo'y magdadala sa kalangitan. Yung mga malimong paniniwalang na gistan mo. Maliwanag ba? Lahat ng nilipawang walang kabuluhan. Hindi makapagdiligtas. Hindi man makapagtatang kahit katikim na sala. Walang magagawa. Amen? Amen? Kasama mo nito yung kasalanan hina na sa ating ninuno. Walang kapulang paraan ng pamana. Ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. What is verse number 18? Kundi ng mahalagang dugo ng kordero, walang kapintasan at walang tumis sa mga ulit ay ang dugo ni Kristo. Nakatingin po yan? Yung price ng gospel mo po bilang dito ay very precious. Very precious sa King's Bible, but with the precious blood of Christ. Bakit precious? Bakit nga precious? Kasi naman eternal blood. Bakit precious yung tungkol yung kailan? Ito ay what? Ito ay what? Eternal blood. Walang hanggang dugo. Ano yung eternal? Hindi natutuyo, hindi nabulo, hindi nawala. Amen? Kamakalawa. Ang gusto mo tapat ng Alphamart. Papunta ako ng barangay. Nakita ko doon may mga dugo. Traffic, ang laking dugo. Binubok siya ng dugo. Hindi mo ang dugo yun. Saan galing pa yan? Ang dami. Dalitin lagi. Binubok siya ng dugo. Binubok yan. Pag binubo ako na, tapon doon. Pag ito mo ng barangay, lagi ko pero nasa nasaan. Mga tanda, habang ka ng tricycle. Eh, ano yung tricycle? Bakit? Ay, bagay na ito. Binumusan na wala na. Kumagalas sa lupa.
Amen? Ba't nawala? Corruptible yun. Diba alam mo, yung dugo ng tao, gaano siya kasi at kayaman, anong kasi dugo? Corruptible. Amen? Nabubulong. Yung dugo ni Kristo ay iba. Nakalagay, ay ito yung fresh. Bakit fresh? Kasi ito ay eternal. Bakit? Eternal kasi ito yung dugo ng Diyos. Okay? Hindi nawala, hindi humalo sa lupa, hindi nabulok. Kahit 2,000 taon na nakalipas, nung tumuloy pa yung dugo ng Diyos, hindi yun nawala. Nakikinig sa akin? Hindi yun nawala. Okay. Yung mga parao na nakalibing sa pyramid, nakikinig sa akin? Yung mga dugo na nawala na yun. Bulok na yun, wala na yun. Amen? Ulit ito, yung dugo ng Kristo, bakit friends? Kasi ito ay eternal blood. Bakit eternal? Kasi ito ay dugo ng Diyos according to Acts 20:28. Okay? Okay. No, sa bakit ito ay eternal, ay ito ay dugo ng Diyos. Ito yung naging katubusan natin at ito yung nakahugas ng ating kasalanan. Ayan mo siya. Kaya walang dahilan para ikahiya mo yan. Walang dahilan. Kaya we must have ashamed of the person. Number 2, of the price ng ating redemption. The price ng gospel. Okay? Ito'y tugo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen siya? Amen? Secondly, the perfection. The person, the price, and pang bagay, the perfection of that gospel. Okay, we must not ashamed of the perfection of the gospel. Huwag mo ikakahiya. Na yung gospel nito ay sakdal ito. Okay? Now, the word perfection means what? Perfect. Perfect. Okay? It means it was a finished redemption. It was a finished redemption. It was a finished work. Tapos nang gawain. Okay? It was a finished work of redemption. In 1 Corinthians chapter 15, 3-4, makikita niyo po, it was a finished work. Nagtapos na gawain ng Diyos. Okay? Ang ating katapusan ay tapos na. Liwanag ko, ang ating katapusan, ang paraan ng kaligtasan, ang paraan upang ikaw at ako'y maligtas ay tapos ng gawain. Perfect. Perfect. Kaya nga yung penitensya, walang halaga, walang buluhan. Kaya nga yung pagmumunyo, pag-umpisan, ito'y walang halaga. Sapagat yung ating redemption ay what? Finished work. Okay? Okay? It was a finished work. Ito po perfect po ito. Okay? Natapos na ng Panginoon. In 1 Corinthians 15, 3-4, ito po. Sabi ni Pablo, for I delivered unto you una sa lahat ang aking dinamang tinanggap na si Kristo ay namatay nang dahil sa aking mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Number 4, and that he was buried and that he rose again on the third day ayon sa mga kasulatan. Natin po yan. Okay? Nothing to be added and nothing can be taken away. Okay? It was a finished work. Work. Sabihin mo pala naman ito yung finish. Nothing to be what? Wala nang pwede pang idagdag at wala nang pwede pang ibawas. Amen? Lahat ng relihiyon halos sa mundong ito, ang paraan ng kaligtasan is what? Kailangan mong gawin ito. No. Nagawa na. Wala na tayo magagawin pa. Amen? Kaya sinasabi ko, kahasang kong binabanggit, itong Church of God ay kulto. Itong Church of Christ ay kulto. Itong dating daan ay kulto. Itong Seventh-day Adventist Baptista ay kulto. Amen? Ang Roman Catholic, di ba yung kulto? The biggest cult in the world. Maliwanag ba?
sapagkat ang paraan ng kaligtasan ni Swat, gawin niyo ito, gawin niyo ito. Maliwanag ba? Samantalang ang kagaliwan, ito'y perfect. Ang ating kaligtasan ay nakabase sa ginawa ni Yesu Cristo. Tinapos na redemption ni Cristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, dahil sa ating kasalanan, siya'y inibig, at siya'y puliwat ng buhay. Amen? Upang ang sino man sa kanyang sumama, palataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga siya'y nabuhay na muli. Amen? Nabuhay siya sa mga natapos ang ating kaligtasan. Kaya ang sabi, kaya nga, nung magtanong, yung bantay binagbuan kay Pablo, anong dapat kong gawin o kay palitan? Ano sabi ni Pablo? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Amen? Amen? Bakit manampalataya ka? Sapagkat it was a what? Finish? More. Ano more na natapos? Our redemption. Natapos na yung ating redemption. Okay? Ang nangyari ngayon, dati-dati, yung mga kultong ito, Church of God, Church of Christ, Seventh-day Adventist, Catholic, na naparagdagan nito mga new generation churches. Kabilang na ito mga napasama ito mga evangelical, mga Protestant church. Ang turo sa kaligtasan ay napakalabo. Napakalabo. Sabi niyo siya, binigay ko niyo sa inyo, dati siyang Bible Baptist, ngayon, pastor na ng Protestant Church. Ang sabi niya, upang maligtas ang tao, tanggapin si Kristo. Pagsisihan lahat ng kasalanan at talikuran ang masasamang gawa. John 3:16. Hindi ko sa inyo. Tama ba yun? Mali yun. Ano sabi niya? Tanggapin si Kristo. Pangalawa, talikuran lahat ng pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Hindi pangatlo, talikuran ang masasamang gawa. Yung gawan John 3:16. Sabi ko, mali yun na. Nakalimutan po ako? Amen? Hindi gospel, hindi lang another gospel. Ang sabi mo ng isang evangelist ng Galati Barsa, binunggit yung gospel. Pagkatapos, ang sabi pag-isihin mo lahat ang pagpagyan. Kaya nga, upang tayo maligtas, commit your life to Christ. Surrender your all to Him. Sige ba dito? Ibisip mo yan. Ang malungkot, itong preaching na ito, nakikita ko sa mga FB ng mga pastor. Naka-t-shirt lang siya, pagtapas siya. Nagtuturo siya, kala mo siya teacher sa Bible school. Ano ba dito? Nagtipid siya ng gano'n, pero ba't mo na kaya ngayon, kung ibig maligtas, surrender your all. Commit your life to Christ. Commit your life and surrender your all. Yan ang tanong natin. So, sino maliligtas? Anong kanyang paraan? Commit your life to Him. Ano ba? Isuko mo lahat ang sarili mo sa Kanya. Nakatanong ko, kung yun ang salvation, ito by faith or by works? By works ang kanyang paraan. Magsuko ka ng buhay. Galatians chapter 1, Galatians chapter 1.
salvation is a finished work. Redemption is a finished work. Alright? Now, Galatians chapter 1. Nandiyan po kayo? Ready? Basa. I marvel. Galatians 1:6. Galatians 1:6. Okay, number 9. Okay. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. You know? Grace of Christ. Ano ba yung grace of Christ? Ano ba yung grace of Christ? Yung gospel. Amen? Grace. Bakit grace? Unmerited. Hindi mo pinagtrabahuan. Amen? Tinanggap mo libre yung kaligtasan. For by grace are you saved through faith, that not of yours, not of works. Amen? Not of works. Hindi sa bakit tumulikod ka. Hindi sa bakit nagsuko ka. Grace. Give. Amen? Binigyan sa iyo libre. Okay, sabi Pablo, okay, ako'y namamamaha, ako'y nagtataka, ako'y nasya, okay, he has also, when you remove from him that called you into the grace of Christ, unto what? Unto another gospel. Another gospel, which is not another, wala na ibang gospel. Isang gospel lamang mayroon, wala nang another gospel. Paliwanag ba? Wala another gospel. But there be some that trouble you and would not pervert the gospel of Christ. You see? Now, itong mga new gen pastor, they pervert. Kinukurap nila yung gospel ni Kristo. Nagdagdag sila ng ibang mga pinupa. Amen, Kristo? Amen? Maraming ang kanagulad yan. Kasi napakasimple lang. Manampalataya lang, tumanggap lang, ligtas na. Baka kaya yung iba, baka kaya maraming mga backsliders, baka kaya maraming hindi nagbabago-buwan kasi ganun lang ang ginawa, ganun lang, pagtanggap lang. Nakaibabo, yun ang kanagulad. Ang sagot natin dahil simple. Okay? Yun ang ibinigay sa ating mensahe ng Diyos. Paliwanag ba? Just preach the gospel. Diyos naman ang siya nagliligtas. Amen? Ang trabaho ng natin is what? Magtanim, magdilig, at ang increase na kanino? Nasa Diyos. Amen, Krishna? Tayo ba? Verse number 8, number 9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him do what? Let him be accursed. Wala kang makikita sa fallen epistles na commit your life, surrender your all para maligtas. Lagi what? Believe. Amen? Believe. Number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, than that you have received, that will be what? We must not ashamed of the perfection of the gospel. Okay? Number 4, the preaching. The preaching. Okay? We must not ashamed of the preaching of the gospel. Alright? Bakit? Talilan. Because it is the power of God. We must not ashamed of the preaching of the gospel. Because it is the power of God unto salvation. To everyone that believeth. Okay? We must not ashamed of the preaching of the gospel. Okay? We do not need another program. We do not need entertainment. We do not need the wisdom of men. Okay? Alright? We need what? The preaching of what? We need the preaching of what?
Pakalakas, the gospel. The gospel. Huh? We need the preaching of the gospel. 1 Corinthians chapter 1, 17 to 18. 1 Corinthians 1, 17 to 18. Andiyan na kayo? O, tayo po lang. Lakas mo ha? Ready? For the preaching, 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Tama? Okay, kahapon na rin ako sa barangay ng Santo Agustin. Binigyan ko ng traps yung mga nasa loob ng barangay. Tsaka yung mansaya, yung si Arce. Tsaka yung matanda ko na taga-bunga tsaka yung video. Kamukha ni yung si Tapia, yung sa Escobar. Pagkabi ko, busahin niya na tungkol sa kaligtasan ng Batya. Sabi ko sa ano po sagot niyo sa tanong? Ano po? Ay, sa tanong niya. Sagot niya, ano ba tanong niya? Kung sakaling bumiyang ka ng buhay niya, tiyak ka bang lang kabutan kayo? Kayo po ba? Tiyak na kayo? Kayo po rin? Kayo po, yung mga tagat yung kamukha niyo sa Tapia. Ako, ayaw ko makipagtalo. Ay, hindi po makipagtalo. Hindi pagtalo. Basta sa akin, pagka batay, wala kang anak. Hindi po, hindi alam po kayo kasi ang namakilang ko yung katawan, pero hindi yung kalungan. Ayaw ko makipagtalo sa kanyo. Tsaka ang lalim mo sabihin yun eh. Meron lang bang namatay at nakapagsabi kaya meron namin. Samang-mangan. Amen? Hindi mo kong galing niya eh. Nasa barangay ako, bakit hindi pala ko sa ito? Pero mahalaga, ano lang nila? May ganito. Di ba gano'n lagi sinasabi ng tao? Meron na bang nakabalik? Ano sabi natin? Kailangan tiyakin mo sa pagkakapag napunta ka na yung pero hindi ka na talaga makakabalik. Amen? At yung napunta naman na langit, hindi na gusto manapang nasa langit na siya. Amen? At higit sa lahat, meron na bang nakabalik? At nagsabing meron? Meron po. Sino? Si Kristo Jesus. Amen? Siya nagsabi. Sabi ng 1 John chapter 5, okay, kung tinatanggap yung testimony ng tao, ito, higit yung dapat tanggapin ang testimony ng Diyos. Anong testimony ng Diyos? Meron langit at meron impyerno. Mismo si Kristo ang nag-preach ko sa impyerno. Okay? That's kaya we must not ashamed of the preaching of the gospel. Or kaya lang sabi ng verse number 18, I'm not for the preaching of the gospel is to them that perish what? Foolishness. But unto us, which are saved, it is what? It is what? It is what? It is the power of God. Yun ang naglikta sa atin. Okay? Number 19. For it's written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. And lastly, the people of the gospel. We must not ashamed. Number one, ano yung number one? Na hindi natin dapat sinahiyan. Number one, the person. Number two, the price. Number three, the perfection. Amen? Wala nang maidadagdag pag wala nang mabawas. Tapos na ang gospel. Tapos na ang ating redemption. Okay? Tatanggapin na lamang. Then, number four is what? Nawabati kaya the preaching. Amen? We must preach the gospel. It is the power of God unto salvation. And lastly, pakalakas, the people of the gospel. Okay? We must not ashamed of what pakalakas. Sino people? Itong mga tao ito. Nalwanag ba? Huwag mo ikaya ang pastor mo,
Okay? Okay, the people, the God's people. Yung mga anak ng Diyos. Amen? Remember, last yung nakarang linggo, sino yung most important people on earth? Amen? Sa bakit sila yung asin at ilaw ng sanlibutan. Okay? They are the most important people on earth. Ang asin at ang ilaw ng sanlibutan. Na? Okay? Kaya nga, dapat mo talagang ibigin ng church, dapat mo talagang ibigin ng mga tao ng Diyos. Amen? Amen mo siya? Dapat mo silang ibigin. Okay? Natayo natin tuloy. At pasalamatan po natin ang gospel ng ating Panginoon